Yon, magandang umaga po ulit sa ating lahat na itong ating morning devotion. Good morning po, mapagpalang umaga po sa ating lahat na nawa po ang bawat isa ay nakagising na upang pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Ngayon po sa araw na ito ay ang topic po natin ay share tips for personal evangelism. Yan, practical tips po. So, sa Luke 19:10 po ito natin matatagpuan. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. To seek, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan. Yun po mga kapatid. Ito po ang ating topic sa umagang ito. At sabi nga, una sa lahat, sabi nga sa sermon po ni Pastor, no? Sermon po ni Pastor Mark. Ito po 'yon. Sabi nga po ay yung tinatawag nating FIT. F-I-T. Yun po yung sinasabi, una yung filled, empowered by the Holy Spirit, na matatagpuan sa John 14:26. Ang I ay in faith. Yan. 2 Timothy 1:7. At treat. Tulad ng treat people the way you want to be treated. Yan. Sa Luke 6:31. Kung gagawin mo sa kapwa mo, ang gustong gawin sa iyo ng kapwa mo. Yun po ang sinasabi doon. Nanawa po ay bawat isa ay ito po ang aming mga tip para sa personal evangelism natin. At ganito po yun. Yan. Yun po ang akin pong message sa umagang ito. Mayroon po akong isang katanungan. Paano ko ba makikilala mabuti ang Diyos? Yan. Siyempre, bago tayo mangaral, kailangan mo natin makilala na kung gaano kabuti ang Diyos. Ano? So, nalalaman natin na ang lahat ng mayroon Diyos. Di ba? Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi siya nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Yan. Kaya't wala na silang may dadahilan pa. Pagka tayo nangaral, talagang pag tinanong natin isang tao, Kristiyano man o hindi, talagang alam nila na may Diyos. Yan. Pero hindi nila alam kung gaano sila kamahal ng Diyos. Kaya patuloy sila sa ginagawa nila. So, sabi nga, wala na silang may dadahilan pa. Sabi nga sa Romans 1:19-20, ikinukubli ng iba ang kaalaman tungkol sa Diyos. At ang karamihan naman ay dinaragdagan ito. Subalit, ang mga Kristiyano ay mayroong malalim na pagnanais na makilala ng mabuti ang Diyos. Sabi nga rin sa awit 25:4. So, mababasa natin dito sa ikatlong kabanata ng Juan, ang tungkol sa isang taong nagnanais na makilala ng mabuti ang Diyos. Kaya't higit na marami siyang natututunan sa mga bagay tungkol sa Diyos. Yan. Siya ay si Nicodemo. Yan. Isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Alam niyang si Jesus ay nagmula sa Diyos at nais niyang matutunan ang tungkol sa kanya. Ayan. Kaya't matyagang ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemo kung paano siya may papanganak na muli. Ayan. Sa Juan 3:3-15. Yan. Basahin po natin yan. Tamang tao ang nilapitan ni Nicodemo upang makilala niya ng mabuti ang Diyos, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yan, Colosas 2:9. Totoong si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Yan, Juan 1:14. Pinakilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa.
Sinabi pa nga niya na walang makapaparoon sa Ama maliban sa Kanya. Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang ba ang Diyos, lumapit ka kay Jesus. Yan. Yan, pagka tayo nangangaral, ah, kailangan nating, wag agad nating sabihin, tayo mag-aaral agad ng Bible. Una muna, patotoo ka kung anong ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Yung, ganun. Yan. Kailangan nating simulan ang pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng, sabihin natin, kailangan mo muna manampalataya. At ang pananampalataya, na-earn talaga yan. Kumbaga, kung ano man nangyayari sa buhay mo, ay, nananalangin naman ako, nagsisimba naman ako lagi. Pero, kailangan ma-earn mo ang pananampalataya. Yan. Ang unang hakbang upang makilala ng mabuti ang Diyos ay ang pagpapakilala kay Jesucristo. Si Jesucristo ang isinugo ng Diyos. Yan. Juan 6:38. Yan. Makikilala natin ng mabuti ang Diyos at ang kanyang kalooban kapag tayo ay pinanganak na muli. Yan, papaliwanag natin lahat yan. Una, mag-aral ng salita ng Diyos, kilalanin ng Diyos, at saka natin sasabihin sa kanila, may proseso talaga eh. Dadaan muna sa para napag-aralan namin kanina na kahapon na yung tulad ng isang ina na mga anak na kailangan munang magdaan sa mga paghihirap, mga pagsubok, yan. So, ganun din. Para makilala natin ng mabuti ang Diyos at ang kanyang kalooban, kapag tayo pinanganak na muli, ayan, ipapaliwanag natin na kailangang ipanganak tayong muli. Hindi sa laman, ngunit kundi sa Espiritu. Yan. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pagkakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Yan. Yun sa 1 Corinthians 2:10. Ngunit sa kabaliktaran, ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Yan. Para sa kanila, kahangalan ng mga yon. Naku, hindi ko na kailangan yan. Alam ko naman, sisimba lang ako. Sisimba, tatapat lang ako sa simbahan. Okay na yon. Mananalangin lang ako, magkukonfess lang ako. Parang ganun. Sapagkat, sabi nga, kahangalan ng mga yon na di nila nauunawaan. Kaya tayo mga Kristiyano na nakakaunawa, kailangan nating taimtimang ipaunawa sa kanila. Kumbaga, matyaga natin ipapaunawa sa kanila. Hindi lang yung isang beses mo lang sinabi, kailangan patuloy tayong magsasalita sa kanila yan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:14. Makikita natin dito ang pagkakaiba ng taong karnal at taong espiritual. Ayan. Sinasabi sa Romans 10:17. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayan. Iba yung nangangaral ka na may nakikinig at nangaral ka na napakinggan nila. Ayan. Marahil ay hindi nabibigyan diin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ang Biblia bilang kasangkapan upang makilala natin ng mabuti ang Diyos, sabi nga ni Pedro, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas sa espiritual, upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. 1 Peter 2:2-3. Ang salita ng Diyos ang ating kaaliwan. Sabi nga sa mga awit 119:16 at 24. Yan. Yan yung mga sumusunod na mga utos
upang mapuspos ng banal na espiritu, higit na makakakilala sa Diyos. Yan. Yung sabi ko nga sa pag-aaral namin kahapon, makakamtam lang natin buhay na walang hanggan kung hanggang sa huling hininga natin ay dala pa rin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at naganap natin ang kanyang mga utos. Ayan. Kaya nga tayo nagdi-discipleship. Tayo nag-aaral at inihahanda tayo upang mag-personal evangelism tayo. Kumbaga, hindi sa pilitan, pero utos ito ng ating Panginoon. Kaya dapat nating gawin. Yun. Sabi nga, ngunit bagamat ang mga taong ipinanganak na muli ay pinananahanan na ng banal na espiritu, itinuturo pa rin sa atin ng Epeso 5:15-21 na kailangang nating mamuhay ayon sa espiritu at sumunod sa kanyang kalooban. Yan. Tulad ng mga pananalangin. Ang pananalangin ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilala ng mabuti sa Diyos. Dahil dito ay natututunan nating purihin ang Diyos dahil sa kanyang katangian at kanyang mga ginawa. Naglalaan tayo ng panahon sa kanya, umaasa sa kanyang kapangyarihan, at hinahayaan ang banal na espiritu na manalangin para sa atin at para sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sabi nga sa Romans 8:26. Minsan akala mo wala tayong ipapanalangin, wala tayong maiisip na ipanalangin. Paano ko ba ipapanalangin si ganito? May sakit si ganito, may pangangailangan si ganito. Yung sarili ko, kailangan ko ipanalangin dahil may suliranan din akong ginadala. Pero, once na nanalangin ka at nalukuban ka na ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, lalabas at lalabas sa bibig mo, sa isip mo, ang panalangin mo na dapat, na talagang may pagpupuri sa ating Panginoon. Kumbaga, yung sinasabi nga na mananalangin ka na sa paraang hindi natin kayang sambitin. Yan. Malaking bagay din ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga mananampalataya. Yan. Dahil paraan din ito upang makilala natin ng mabuti ang Diyos. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi nangangahulugan ng pamumuhay mag-isa. Kaya nga sinabing iglesia. Pag sinabing tayong buong iglesia ay kailangan magkaisa para sa discipleship na ito, ganon din sa personal evangelism. Nanawa magkaisa tayo ng mangaral, sama-sama mangaral. Ayan. Kaya nga, ang buhay Kristiyano ay hindi masayang tunay, laging masayang tunay. Talagang may pagsubok pa rin. Ayan. Ang pamumuhay Kristiyano ay hindi pamumuhay na mag-isa lamang, kundi sama-sama tayo. Ayan. Marami tayong matututunan tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita at sa pamamagitan ng makadiyos na payo ng mga taong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kumbaga sa ating mga kapatid, meron pa rin tayong matututunan sa kanilang sasabihin. Dahil ang lalabas sa kanilang bibig ay galing din sa Espiritu Santo. Yan. Sabi nga, palaguin mo ang iyong karanasan sa iglesia. Yan. Makilahok. Yan. Makiisa. Bumuo ng grupo ng mga pag-aaral ng Biblia. Ayun na nga ang ginagawa natin. Tapos sumama sa paghayo. Iyan ang huli natin gagawin. Na laging kapag tayo may natutunan, ang iyong natutunan, kailangang may outlet, kailangang may puntahan, kailangang may maging resulta. Ayan. Dahil katulad ng panggatong ng kahoy na nagniningas ang ating puso, ating inalis, ganun din ang ating init sa Diyos, ito'y mawawala kapag hindi tayo nakikipag-ugnayan sa kapwa natin mananampalataya. Yung lagi tayo nag-iisa, gusto natin, tayo lang. Kailangan makisama tayo sa buong iglesia, sa buong kapatiran, sa buong mananampalataya. Ngunit kapag sinubukan mong ibalik ang kahoy, parang kahoy na sama-sama, inanggal mo yung isa na nagniningas,
at subukan muling ibalik sa karamihan, ayan, sa iba pang mga nagniningas na panggatong, ito'y muling magliliwanag. Ayan, sama-sama tayo magliliwanag. Kumbaga, yung nag-iisang liyab, nag-iisang liyab, inilagay mo sa maraming kahoy na nagliliyab, mas lalo itong magliliyab, lalo itong magliliwanag. Bilang katapusan, o kung paano nga ba natin makikilala ng mabuti ang Diyos, ito ang ating tips for personal evangelism. Sabi nga, una, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, basahin mo ang kanyang salita. Ito ang ating buhay. Sabi nga sa Hebreo 4:12. Pangatlo, nasain mo ang patuloy na kapuspusan ng banal na espiritu. Yan. Pang-apat, lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At ang panlima, iukol ang buhay sa pakikipag-ugnayan sa mga banal. Yan. Sa ating iglesia. Sa Hebreo 10:25. Yan po. Yan po ang ating may share na tips for ating personal evangelism. Nawa po itong limang ito ay magawa natin. At ang panghuli nga, hindi lang tuwing linggo, kapag meron tayong time, ay makipag-ugnayan tayo sa mga banal. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapatid. Hindi lang sa ating mga cell group, sa ating mga D group, kundi sa mga iba nating Kristiyanong kasamahan. Hindi lang sa atin dito sa Talon, kundi sa iba pa nating mga kapatiran. Kailangan natin makipag-ugnayan dahil utos yun natin, Panginoon. Yan po, maraming po salamat. Nawa po may natutunan tayo na i-share tayong tips sa ating personal evangelism sa umaga pong ito. Maraming po salamat and God bless.